Alam mo ba na may ilang ugali ang mga lalaki na kahit tinatawag nilang dark traits, pero nakakaakit pa rin sa mga babae? Hindi ito yung tipong mababaw na kagwapuhan o yaman, mas malalim, mas psychological. At minsan, kahit ayaw nilang aminin, yung mismong bagay na kinaiinis nila, yun din ang dahilan kung bakit hindi sila makabitaw. Kaya ngayong video, pag-uusapan natin ang 6 dark traits ng lalaki na kahit ayaw aminin ng babae, nakaka-attract pa rin. At sigurado ako may mga punto dito na medyo tatama sa iyo. Kaya makinig ka hanggang dulo. Dark trait 1 ang likas na dominance. Isa sa pinakaunang dark traits ay ang dominance. Hindi ito simpleng pagiging bossy o controlling. Ang tunay na dominance ng lalaki ay nakikita sa paraan niya magsalita, gumalaw at magdesisyon. Yung tipong hindi siya natataranta kahit may problema. At kapag may choice na kailangan gawin, siya yung nauunang pumili. Ngayon bakit siya dark? Kasi may kasamang panganib ang dominance. Ang sobrang dominanteng lalaki, pwedeng maging overbearing, pwedeng magmukhang walang pakialam sa opinyon ng babae. Pero kahit ganon, marami pa ring naaakit. Bakit? Dahil natural instinct ng babae ang maghanap ng lalaking kaya silang ipagtanggol. Subconscious yun. Kahit gaano pa ka-independent ang babae, kapag nakita niyang may isang lalaki na kayang tumayo at magdesisyon para sa sitwasyon, nagkakaroon siya ng sense of safety. Parang ganito yan. Isipin mo nasa isang grupo kayo, may problema. Lahat nagpapanik. Pero may isang lalaki. Kalmado lang, malinaw ang boses at malinaw ang plano. Kahit hindi siya gwapo, kahit hindi siya mayaman, biglang siya yung nagiging center of attention. Yun ang dominance. Ang totoo, hindi lahat ng babae aamin na gusto nila ito. Kasi sa panahon ngayon, uso yung equality, uso yung pagiging independent. Pero pagdating sa attraction, hindi mo mapipigilan ang psychology. Kahit ayaw aminin, na-attract sila sa lalaking kayang mag-lead. At tandaan, iba ang true dominance sa pagiging toxic or abusive. Ang tunay na dominant na lalaki, marunong makinig. Pero kapag dumating sa point na kailangan pumili, hindi siya natitinag. Yun ang nagbibigay ng sense of security at respeto. Dark trait 2, misteryosong kalikasan. Kung may isa pang dark trait na nakakaakit, yun ay ang pagiging mysterious ng lalaki. Alam mo yung tipong hindi open book? Yung hindi agad-agad pinapakita lahat ng iniisip o nararamdaman niya. Sa una parang nakakainis yun para sa babae kasi gusto nila ng malinaw. Gusto nila ng transparency. Pero dito pumapasok yung psychological hook. The less you reveal, the more they want to know. Bakit siya dark? Kasi ang misteryoso parang laro ng isip. Hindi lahat ng babae gustong naguguluhan, pero hindi rin nila kayang labanan. Yung urge na intindihin o tuklasin, yung taong hindi agad, nagpapakita ng buong pagkatao niya. Ang misteryosong lalaki parang puzzle. The instinct ng tao, lalo na ng babae, na gusto nilang maresolba yung puzzle na yon. Halimbawa, isipin mo may dalawang lalaki. Yung isa, unang araw pa lang, kwento na agad ng buong buhay niya. Lahat ng problema, lahat ng plano, parang open diary. Yung isa naman, reserved. Sumagot kapag tinanong pero hindi sobra. Ngumingiti lang minsan at parang may tinatago sa likod ng mga mata niya. Kanino ka mas matagal na may intriga? Siyempre doon sa misteryosong lalaki. Ito yung tinatawag nilang dark magnetism. Hindi dahil sa may ginagawang masama, kundi dahil may aura siya na parang hindi madaling maabot. At ironically, yun yung nagiging attractive. Kaya mapapansin mo, yung mga karakter sa pelikula o series na tahimik lang, pero may lalim, sila yung madalas nagiging crush ng bayan. Hindi dahil lagi silang bida, kundi dahil gusto mong tuklasin kung ano yung nasa likod ng katahimikan nila. Pero tandaan bro, may balance dito. Kung sobrang misteryoso, baka isipin ng babae may tinatago kang red flag o hindi ka trustworthy. Ang susi ay simple. Huwag mong ilabas lahat agad. Hayaan mong unti-unti nilang makilala yung layers mo. Parang librong hindi pwedeng basahin ng isang upuan lang, kundi chapter by chapter. At kahit ayaw nilang aminin, yung ganitong dark trait nakakahook sa kanila. Hindi dahil gusto nilang mahirapan, kundi dahil gusto nilang maramdaman na espesyal sila kapag sila yung piniling pagbuksan ng misteryosong lalaki. Dark trait 3, ang controlled aggression. Ngayon punta tayo sa isang dark trait na medyo delikado pakinggan, pero totoo controlled aggression. Hindi ito yung tipong barumbado o laging nananakit. Hindi rin ito yung tipong pikon na laging galit.
Ang controlled aggression ay yung kakayahan ng isang lalaki na maglabas ng lakas, intensity at tapang sa tamang oras, pero kaya niyang kontrolin para hindi lumagpas sa linya. Bakit siya dark? Kasi aggression, kapag mali ang gamit, nagiging violence o toxicity. Pero kapag nasa control ng lalaki, nagiging magnetic siya. Ang mga babae, kahit hindi nila aminin, naakit sa idea na ang partner nila ay may sapat na tapang para ipagtanggol sila, pero may sapat na wisdom para hindi abusuhin yung lakas na yon. Isipin mo yung sitwasyon. May lalaking laging chill, laging mahina ang boses, walang paninindigan. Babae to, pero minsan parang kulang ng fire. Ngayon, isipin mo naman yung isang lalaki na tahimik, pero kapag may nangyaring hindi, tama kunwari may nangasar sa girlfriend, niya o may taong bastos, bigla siyang tumitindig. Matapang, at pinapakita na hindi siya basta-basta. Pero pagkatapos, bumabalik ulit siya sa pagiging kalmado. Yon ang controlled aggression. Ito yung tinatawag na masculine edge. Hindi siya pusong mamon, na basta na lang sumusuko, pero hindi rin siya wild animal na hindi mapigilan. At kahit sabihin ng iba na ayoko ng agresibong lalaki, tuwas kapag nakita nila yung tamang timpla, yung tipong kaya kang ipagtanggol, pero hindi sila sasaktan, hindi nila mapigilan yung attraction. Sa psychology, may koneksyon ito sa protector instinct. Evolution pa lang, natural na hinahanap ng babae ang lalaking kayang magbigay ng proteksyon. At ang controlled aggression ng perfect na balance, may lakas. May tapang pero may disiplina. Pero syempre bro, hamasti ius sa umuhabesiyus, kailangan mong tandaan, hindi ito excuse para maging palaging galit o siga. Ang tunay na alpha, hindi kailangan magpakita ng aggression araw-araw. Nasa timing at control ang tunay na lakas. Kapag marunong kang pumili ng laban, mas nagiging buo ang respeto ng tao sa iyo. At yun mismo ang nagiging dahilan kung bakit lalo kang nagiging attractive sa mga babae. Dark trait 4, emotional detachment. Isa sa mga dark traits na madalas hindi gustong aminin ng mga babae na nakaka-attract sa kanila ay yung emotional detachment ng lalaki. Ito yung kakayahan ng isang lalaki na hindi basta-basta natitinag ng emosyon, lalo na sa mga sitwasyong puno ng drama, selos o stress. Bakit siya dark? Kasi kung iisipin mo, parang malamig, parang wala siyang pakialam. At para sa maraming babae, nakaka-frustrate yun. Pero ang totoo, may kakaibang hatak ang ganitong ugali. Bakit? Kasi naglalabas siya ng stability at mystery na parehong nakaka-magnetize. Isipin mo na lang, kapag may away, sino ang mas kakit-akit? Yung lalaking madaling magwala, sumisigaw, at nagdadrama, o yung lalaking kalmado lang, halos hindi nagpapakita ng emosyon, parang sinasabi ng katawan niya, hindi ako matitinag ng maliit na bagay na to. Siyempre, yung kalmado ang mas may dating. Sa psychology, tinatawag itong stoic appeal. Yung tipong hindi madaling mabasa, at ang hindi madaling mabasa, laging intriguing. Ang babae nagtataka, ano kaya iniisip niya? Ano kaya ang nararamdaman niya talaga? At yun ang nagiging dahilan para mas lalo silang mahook. Ang emotional detachment din ay nagpapakita ng self-control. Hindi ibig sabihin na wala kang puso o hindi ka marunong magmahal. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi ka alipin ng emosyon mo. Alam mong may problema? Hindi ka nagpapadala agad sa galit o lungkot. Alam mong may away? Hindi mo hinahayaan na sumabog ka agad. At ironically, yun ang nagiging attractive. Pero bro, tandaan mo rin, may linya ito. Kapag sobra kang detached, baka isipin ng babae na wala kang malasakit. Kaya ang sikreto ay balance, marunong kang magpakita ng damdamin kapag kailangan, pero hindi ka natitinag o nadadala ng emosyon sa maling oras. At kahit ayaw aminin ng mga babae, may parte sa kanila na naa-attract sa lalaking hindi madaling ma-shake ng drama. Dahil habang sila emotional at expressive, gusto nila ng partner na solid, steady, at kayang maging anchor nila sa gitna ng gulo. Yun ang hatid ng emotional detachment. Dark trait 5, ruthless ambition. Isa pang dark trait na hindi gustong aminin ng mga babae na na-attract sila ay yung ruthless ambition ng lalaki. Ito yung tipong walang takot mangarap ng malaki at gagawin ang lahat para abutin yon. Hindi siya kontento sa average. Hindi rin siya natatakot mabigo, basta tuloy-tuloy siya sa laban. Bakit siya dark? Kasi minsan, ang sobrang ambisyoso, nagiging selfish. Pwedeng unahin niya ang goals niya kaysa sa relasyon,
Pwedeng hindi siya laging available o minsan parang hindi siya marunong magpahinga. At syempre, may mga babae na naiirita kapag nararamdaman nilang hindi sila laging priority. Pero ito ang twist. Kahit ganon, naa-attract pa rin sila. Bakit? Dahil ang ambition ay signal ng drive at capability. Sa madaling salita, pinapakita nito na kaya mong gumawa ng direksyon para sa buhay mo. At hindi ka basta-basta kontento sa maliit. At instinct ng babae, gusto nila ng partner na may vision, isang lalaki, na hindi natatakot lumaban sa mundo. Halimbawa, isipin mo yung dalawang lalaki. Yung una, chill lang, happy-go-lucky, walang plano, bahala na bukas. Yung isa may goals kahit simpleng business, career, o personal growth pero ramdam mong seryoso siya. Kanino ka mas magkakaroon ng tiwala para sa future? Siyempre dun sa may vision at ambition at dito pumapasok yung pagiging ruthless. Kasi hindi lang siya basta nangangarap, kundi handa siyang magsakripisyo at mag-take ng risks. Ang ganitong ugali, kahit medyo nakakatakot, nakaka-attract. Kasi para sa babae, ibig sabihin nun, hindi siya madaling talunin. At kung kasama ka sa buhay niya, baka madala ka rin pataas. Pero bro, reminder lang din, ang ambition, kapag wala sa hulog, nagiging obsession. At kapag obsession, pwedeng masira ang relasyon o pati sarili mo. Kaya ang susi ay discipline balancing ambition with values. Still, kahit hindi nila aminin, maraming babae ang humahanga sa ruthless ambition ng lalaki. Kasi sa totoo lang, it shows strength, determination, and vision, mga bagay na hindi madaling hanapin sa kahit sino. Dark Trait 6, the fearless independence. Ang huling dark trait na madalas hindi inaamin ng mga babae na nakaka-attract sa kanila ay yung fearless independence ng lalaki. Ito yung tipong hindi takot mabuhay mag-isa, hindi dependent sa kahit sino para maging buo, at may sariling mundo na hindi umiikot lang sa relasyon. Bakit siya dark? Kasi minsan, nakaka-insecure para sa babae. Ang lalaking independent, hindi madaling kontrolin, hindi laging available, at hindi madaling sumunod sa gusto nila. Pwedeng isipin nila, mahalaga ba talaga ako sa kanya kung kaya naman niyang mabuhay nang wala ako? Kaya minsan parang red flag, pero ironically, yun din ang nagiging attractive. Bakit? Dahil ang independence ay tanda ng self-sufficiency. Kung kaya mong alagaan ang sarili mo, kaya mong magdesisyon para sa buhay mo, at hindi ka nangangailangan ng validation mula sa iba, nagiging mas kaakit-akit ka. Kasi sa totoo lang, walang babae ang gustong pasanin ang buong bigat ng isang relasyon. Mas gusto nila yung may kakayahan ding tumayo, mag-isa ang partner nila. Isipin mo may dalawang lalaki. Yung una laging clingy, laging humihingi ng oras at pansin, parang hindi mabubuhay kapag wala ang partner niya. Yung isa naman, may sariling hobbies, may sariling career, may sariling barkada, at hindi natatakot mag-isa. Kanino mas ma-attract ang babae? Siyempre dun sa independent, kasi mas exciting, mas may lalim, at mas may dignity. Sa psychology, tinatawag itong the lone wolf effect, yung tipong kahit mag-isa, kayang mabuhay at magtagumpay. At kahit sabihin ng mga babae na gusto nila yung laging nandyan, deep inside, naakit sila sa lalaki na hindi desperado sa atensyon nila. Kasi mas malakas ang dating ng taong pinipili mong samahan kaysa yung taong nakadikit lang dahil wala siyang choice. Pero bro, reminder ulit, huwag mong gawing sobrang extreme. Kung sobrang detached at independent ka, baka isipin ng babae na wala ka ng pakialam. Ang balance dito ay ganito. Marunong kang tumayo mag-isa, pero kaya mo ring piliin ang tamang tao na isama sa mundo mo. At kahit hindi nila i-voice out, ang fearless independence ay isa sa pinaka-powerful na dark traits na nakakahook sa kanila. Kasi sa dulo, lahat tayo na-attract sa taong hindi natin kayang basta-basta kontrolin. So ayan bro, napag-usapan natin yung 6 dark traits ng lalaki na kahit ayaw aminin ng mga babae, nakaka-attract pa rin: dominance, mysterious nature, controlled aggression, emotional detachment, ruthless ambition, at fearless independence. Kung napansin mo, lahat ng traits na to may dalawang mukha. Pwede silang maging toxic kung mali ang gamit. Pero kapag nasa tamang balance, sila yung nagiging magnet ng respeto at attraction. Kaya kung lalaki ka na nanonood ngayon, tandaan mo, hindi ibig sabihin na kailangan mong baguhin ang buong pagkatao mo para lang magustuhan ka. Ang kailangan mo lang ay kilalanin kung nasaan ka sa mga traits na ito at ihasa sila sa tamang paraan.
Kasi sa dulo, hindi lang ito tungkol sa kung paano ka tinitingnan ng babae, kundi kung paano ka nagiging mas matatag na tao. At kung babae ka naman na nakikinig dito, baka may na-realize ka kung bakit minsan na-attract ka sa mga ugali na sa tingin mo ay red flags. Kasi ang attraction ay hindi laging logical, madalas nakaugat ito sa psychology at instinct. Ngayon, kung nagustuhan mo itong discussion at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-share sa tropa mong kailangan makarinig nito. At kung gusto mo pa ng mas malalim na usapan tungkol sa stoicism, psychology at dynamics ng relasyon, i-follow mo na rin para updated ka sa susunod na upload. At syempre, curious din ako. Sa 6 na dark traits na napag-usapan natin, alin yung pinaka nag-resonate sa'yo? Drop mo sa comment section. Gusto kong mabasa yung insights mo. Hanggang dito na lang muna, bro. Tandaan, ang tunay na lakas ng lalaki ay nasa tamang gamit ng traits niya, hindi sa pagpapakitang gilas, kundi sa balansing karakter na kaya niyang ipakita sa mundo. Kita-kits ulit sa susunod na video.